What's up guys? Kamusta kayo as requested? Sige. Ito medyo short lang, very short update lang for last Lux Algo. So itong Lux Algo na to guys, para sa mga hindi nakakaalam, ito yung nagbibigay ng signal ng buy, strong, sell or sell. Okay, so again, huwag tayo aasa sa ganito lang, no? Tayo ay gumawa rin ng sariling technical analysis natin and sa fundamentals. When I say technicals, ito yung mga indicators, i-chart mo yung crypto pair na tinitrade para syempre mas confident ka. Pero again, hindi pa rin 100% na sure kapag ka nakapagawa ka na ng technicalities. Okay, guide mo lang yun. Kasi syempre, hindi mo pa rin talaga madedetermine dahil volatile ang market. Lalo na sa cryptocurrency. Pero sige, update ko kayo ngayon. The time now is 4:12. Actually, kakatapos ko lang gumawa no, ng content ng Lux Algo. 30 minutes yung video, no? Kaya lang, hindi ko pala napindot yung record. So, powerful. Ayan. Pero, uulitin ko para sa inyo, no? Kailangan kong i-inform kayo dahil nga marami nagre-request. So, guys, kung ma-observe nyo yung Bitcoin, tingnan nyo mabuti. Ito, ganyan siya. Bumabalik-balik siya sa all-time high before. And then ito, kung mapapansin nyo guys, ayan o, almost same siya ng itsura dito. No? Napapansin nyo? Yung itsura nito. Pero again, ito kaya to may linya na rito kanina na nilagyan ko nga ng parang ng support dyan is, again, yung sinasabi ko is, time na ba to buy? Ako for me, every time na nagdi-dip, it's a good opportunity to buy. Pero I'm not saying na bumili kayo. So, pwede mong intayin pa rin guys kung mas bababa pa siya dito sa level na to. Pwedeng 37 or ikaw, kung sa ngayon, sa tingin mo, gusto mo nang magdilig kahit konti, maglagay ka, no? Ng kaya mo lang, na pera na kaya mo lang mawala. Or like, kurot lang ng portfolio or budget mo, you can naman. No problem naman dyan. Kasi hindi mo nga talaga hawak yung presyo. Okay? So, sa mga Lux Algo update naman, guys, ito strong signal. Ano ba ibig sabihin yan? Kapag ka merong signal na ganyan, bumababa yung presyo. Ngayon, pag nakikita nyo naman guys itong purple na to means it's uncertain. Hindi pa sure yung market. Kaya pansinin mo, ayan, nag-sell siya, uncertain, biglang nagkaroon ng strong signal. Pero again, yes, bumaba yung market, pero hindi ganun kababa. Dahil nabigay siya ng strong, boom, akyat. Baba, akyat, baba. So, ganyan. Ngayon, nasa daily time frame tayo. So, ako na, yun nga, yung observation ko, pareha siya ng itsura dito. Sa mga gusto rin mag-Lux Algo, sige, lagay ko yung description dyan sa ilalim. Okay? Marami, guys, nga pala, marami tayong nakaline na pa ng mga NFT games, ine-edit lang, plus yung mga platforms and tokens, okay? But again, be careful, guys, no, pag pumapasok kayo, any investment, whether trade, NFT games, or kahit saan, kahit sa negosyo, aralin nyo munang maigi. Bukod sa review ng iba ng content creators, aralin nyo munang maigi para kumbaga mas safe kayo, mas confident kayo dun sa particular token na ini-investan ninyo. Kasi important yun, hindi yung basta-basta pag na-FOMO ka lang or like kunyari, na-excite ka lang dun sa coin na yun, 'di ba? Nakita mo kami, kumita, or yung mga ibang kaibigan mo, or kasama ka sa group na mga biglang tumaas na token, and ikaw na-excite, bumili ka bigla, nako. And then the price goes down. So wala. Ikaw naman ngayon ay nabiktima ng rug pull. So or bumaba bigla yung coin. So sayang, hindi ka part nung kumita. Kaya nga ako I suggest, lalo na sa mga long-term hodlers, mga gusto nyong mag-keep ng coin for long-term at kumita, I highly suggest guys na pag-aralan nyo yung particular coin ninyo. Like ito, kunyari, let's say na lang sila, VET, yan. Ako, personally, nakita ko, okay naman yung projects nila, maganda. Si Cardano, maganda naman yung projects nila. And, by the way guys, no, ito, balik tayo kay BTC, nakikita nyo yung Bitcoin dominance na tinatawag na parang, kapag siya ay umaakit or bumababa, nasusunuran yung mga altcoins. Okay, na-observe niyan. Merong mga pailang-ilang tokens na hindi sumusunod, I mean hindi naaapektuhan kasi may sarili silang mundo. Pero again, kadalasan, no, nagre-react yung mga coins. Sumasabay sila. Pag bumaba si Bitcoin, baba rin yung altcoins. Pag umakyat si Bitcoin, akyat din yung mga altcoins. So, balik tayo kay Ethereum. So, Ethereum, ayan po siya, no, nagkaroon ng sell signal. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. And then, meron siyang uncertainty dito, kaya siya nag-purple. Again, Lux Algo update ang pinag-uusapan natin. Pero wag kayong aasa lang basta-basta sa Lux Algo. Well, big help siya, no? Kasi may traditional kang ginawa na analysis mo, at the same time, ikaw naman ay
bumabasa rin ng Lux Algo. Again, nasan tayo ngayon? Nasa tradingview.com. Yung mga gusto makapunta rito, guys, again, I'll put the link na lang on the description. Tradingview.com. Pwede mo masilip to. Pwede mo rin gamitin tong mga buying and sell signal na to sa super trend eh. Hanapin mo lang guys yung super trend dito sa indicators. Makikita mo may buying and selling signal din dyan. Okay? And then you can use din yung yung Heiken Ashi. Yan. Pwede nyo rin gamitin yan. So, combination ng super trend tsaka Heiken Ashi, pwede rin. Parang Lux Algo din siya. Pero in a way, guys, ito, XRP na tayo. XRP, ayan. So, hindi ibig sabihin na sinabi niyang strong, you may benefit doon sa signal na yon and then umakyat siya, pero again, nagbigay siya ng sell signal, it's a way din na pwedeng take profit mo na rin yun. Okay? Take profit. Nakabili ka ng mababang presyo, and then in-out mo rito dahil nagka-signal. So, malaking help din yun na kinat mo na yung trade mo. Again, doon sa mga newbies natin dyan, guys, you can earn sa hodling, yung ngayon, bumili ka sa mababang presyo, like yung Bitcoin ngayon, bumaba, okay? Because of many reasons, no? And one reason, yung gaya na sabi ko sa inyo kanina, is because of the leverage, no? Maraming naliliquidate, maraming naliquidate. So, yung leverage is parang nanghiram ka kasi dyan, nanghiram ka. So, nanghiram ka, times 10, times 20, times 100 pa yan, no? Yung simple explanation natin dyan, nanghiram ka, like kunyari, nagba-Binance ka ngayon, or kahit sa exchanger ka dyan, and then pinahiram ka niya. Okay? And then, pag nagkaroon na ng liquidity, boom, pwedeng bumaba. And maraming factors, guys, yung pagbaba ng market. Pwedeng fundamentals, news, and other nangyayari sa paligid regarding cryptocurrency. So, ayan. So, BNB naman tayo, guys. BNB, ganun din. Maganda rin. Actually, sumusunod talaga sila kay Bitcoin. Ayan, oh. So, it will serve as your signal din. Kunyari, nag-buy dyan. It's up to you. Pwede kang bumili. So, yun yung unang sinasabi ko sa inyo kanina. Hodler. Pangalawa naman is the leveraging or the trading or nagte-trade ka. So, sa mga newbies natin dyan na nakikinig, pwede ka rin kumita pag ang market ay bumababa. Hindi lang puro paakyat. Paano? So, pwede ka mag-sell. Sell naman yon. Kasi di ba may spot trading tayo, may leverage trading tayo. So, pag nag-sell ka, let's say nag-sell ka dito sa bandang taas and then bumaba. Syempre, itong area na to, ito yung kinita mo. So, kunyari, hanggang dito ka nag-sell. Yan, let's say, sukatin natin. Kita mo, nag-sell signal dito. Nag-sell ka dyan. And then, bumaba hanggang dito. So, kumita ka. 32%. So, depende. Depende yan sa trade na ginagawa mo. Okay? Guys, trade at your own risk. Study first. Technicalities, fundamentals, and learn how to handle your emotions. Especially when trading, dapat wala kang emotion dito. Kailangan yung mind mo ang nasusunod, hindi yung emotion mo. Okay? Yun ang isa sa mga advice na maibibigay ko sa iyo. Kasi pag you trade based on your emotion, lagi ko sinasabi sa inyo, malaki yung chance na matalo ka. Kasi kakainin ka ng market. It's either greedy ka or masyado kang depressed at malungkot sa trade. Okay? So, Cardano, ito, actually maganda rin ang project ni Cardano. Si Win, meron strong signal. Buti nga nakabangon, no? Ewan ko kung may mga nakapagsalubong dito sa Win. Maraming naipit dito nung last time. Si Dogecoin o Dogecoin o Doji, bahala ka na. Ikaw bahala kung ano gusto mong tawag dyan. Pero again, ayan yung ating Lux Algo update and going down. Nasa ilalim siya ngayon ng 21-day moving average natin. So, I heard, no, na merong plano dito, no? Sa Dogecoin. And then VET. Maganda rin ang projects nito. You can check their websites, guys. Punta lang kayo sa VeChain, no? Sa ADA naman, you can check Cardano website to see their projects and long-term projects. Ayun, long-term projects nga. Si Matic, ayan. Head and Shoulders na ba to? Ayan, dyan. You can check, guys, no? May strong signal sell, baba. Sumunod kay Bitcoin. AXS naman, I think kaya to bumaba because of the, di ba meron pa tournament yan, no? Tapos, naging AXS yung price, if I'm not mistaken, guys, no? Sa mga naglalaro dito, nagtutournament. Ako kasi personally, guys, manager ako, bili lang ako ng bili ng Axie. Bili ako ng bili, tapos pinapa-scholar ko. Ang importante sa akin, kumikita yung mga scholar. Yun lang ang importante sa akin.
So, bibili ako, wala akong pakialam kung bumaba man ang presyo ni SLP o hindi. Ang importante sa akin, may kinikita monthly yung mga scholar ko. Whether the price will go up or down, kumita ng 5,000 yan, 10,000 yan, okay lang sa akin, walang problema. Kahit maglabas ako na maglabas ng pera, parang in a way, yun na yung pagtulong ko. Kaya nga ako nagpapascholar sa Axie, sa Bainamon, or kung ano-ano pang mga games na pwedeng pagkakitaan. Ako gumagastos para share din ng blessing natin, no? So, ako hindi ko masyadong iniintindi kung bumaba yun umakyat. As long as yung mga scholar ko ay happy. O, yun ang importante sa akin. Ayun, no, kahit padaos-dos siya, o papunta na ata to, baka lumagpas pa ng monitor ko yung pagbagsak neto. Pero, again, diba, wala ka naman nilabas. Ako naman na naglabas. Nilaro mo lang. Goods pa din yun, no? So, yung iba nagtataka sa akin, ba't ako bili pa ng Axie, no? Okay lang, bakit? Eh, gusto ko eh. May pambili ako, yun lang. Diba? Nakakatulong ako sa tao. Yun lang yun, guys, no? Talagang patuloy pa rin naman ako. And I believe marami pang games na maglalabas na makakatulong pa sa tao, no? And ito nga si Bainamon, no? Nag-content ako ng Bainamon dyan. Kaya naghahanap ako ng mga new scholars din to experiment din sa earnings niya. Kung okay ba siya, edi tuloy-tuloy. Bili pa ako ng maraming dragon pa scholar ko pa. Ganun lang kasimple yun. Tapos, ayan guys, sana meron tayong naitulong, no? Kasi ito, on the spot, wala nang edit to. Pagkatapos nitong video na to guys, upload ko na to agad para ma-share ko sa inyo, no? Baka may gusto pa kayong coin na ipa-Lux Algo update dyan. Sabihin nyo lang sa akin, yung mga walang Lux Algo. Pero yung mga gustong may sarili kayong ganito, marami pang features si Lux Algo, guys. Andyan, lalagay ko sa description below, okay? So, yun, mabilisan lang to. Maraming salamat. Kung ikaw nag-enjoy, guys, paki-like naman guys, yung ating video. And thank you so much for subscribing. Kung may mga request pa kayo sa akin about tutorials on how to trade, paano magbasa ng chart or fundamentals, ano mga website, guys, comment nyo para makita ko ano yung mga gusto ng mga subscribers ko. And that's the reason bakit ako nagko-content, to serve sa inyo kung ano ba yung gusto nyong matutunan pa. Iko-content natin yan. Okay? Again, I'm not perfect, pero hanggat may kaya akong information na iba to sa inyo na makakatulong, guys, ibibigay ko sa inyo. Okay? Ako, hanggang ngayon, still I'm growing pa din, no? And natututo ko din sa aking mga subscribers. Again, negative or positive comments are welcome, no? Lalo na kung yan ay constructive, no? Yung mga criticism na yan, para mas lalo ako mag-grow and mas mag-improve for you guys, no? So, thank you so much again for supporting me. Guys, magpa 500,000 na tayo sa TikTok at marami-rami pa sa IG and all. Thank you so much. Sobrang bilis ng subscribers natin. And kaya ganon dahil nga ang purpose natin is to help. Okay? So, ayun. Maraming salamat guys. Thank you so much for subscribing and hitting the notification bell para updated ka lagi sa mga videos ko. Thank you and God bless. Hopefully na-record ko na to. God bless.